Sobrang tense ng vibe sa classroom sa Jiangcheng Ikalawang High School, nakapaskil sa blackboard ng senior class na. Isang araw na lang bago ang joint exam nila. Yung class advisor nilang si Chen Fan, nagbibigay na ng mga last-minute bilin, sabi niya sa mga kukuha ng liberal arts exam, i-ready na raw ang kanilang mga gamit. Pero mas seryoso yung paalala niya sa mga sasabak sa martial arts exam, na ihanda na ang kanilang combat gear at weapons. Tapos, winarningan pa niya sila na delikado at posibleng ikamatay ang martial arts college entrance exam. At yung mga estudyante raw na may awakened ability na mas mababa sa D level, wag na raw sanang ituloy. Sa may likuran ng klase, may isang estudyanteng ngumingisi, si Xu Jingming. Feel niya na para sa kanya yung warning ni Sir. Naisip niya na, napunta pala siya sa mundong ito na kung tawagin ay Blue Star. Yung tech daw dito, halos kapareho lang ng dati niyang mundo. Kaso, may mga nakatirang mababangis na nilalang dito na uhaw sa dugo. Dahil dyan, may iilang mga swerteng tao na nagkaroon ng powers. Kasi sa world na to, pwede kang mag-awaken ng iba't ibang abilidad pag tumungtong ka ng 16 na taon, at nire-rank to from F hanggang S. Pero, yung karamihan, F to D level lang ang abilidad na nakukuha. Nag-iiba rin daw ang quality ng mga power na to base sa grading system ng Blue Star, at hinahati ang mga to sa siyam na rank. Habang iniisip niya yung sarili niyang power, may biglang kumislap na kuryente sa dulo ng mga daliri niya. Yun pala, i-grade weak electricity lang ang abilidad niya. Nakaka-disappoint daw kasi kasing lakas lang to ng isang simpleng stun button. Habang nag-iisip si Xu Jingming, may biglang lumapit sa kanya. Mayabang na sinabi ng kaklase niya na narinig daw niya kay Sir na wala siyang balak sumali sa martial arts exam. Ito si Huang Te, at huminto siya mismo sa harap ng desk ni Xu Jingming. Tapos, inasar niya kung sasali pa ba raw ito sa martial arts exam. Habang tinatawag siyang E-grade na basura. Para mas lalong manginsulto, inalok pa ni Huang Te si Xu Jingming. Na sa liberal arts na lang daw siya, at bibigyan pa raw niya ito ng maliit na pwesto sa company ng pamilya nila. Pamilya. Bigla namang may tumayong babae. At bago pa makasagot si Xu Jingming sa alok ng mayabang na to, pasigaw siyang sinabihan ng babae na wag siyang mangialam at asikasuhin na lang ang sarili niya. At wag nang manggulo ng iba. Bad trip na dumura si Huang Te. Tapos tinawag niya yung babae na Qing Luan. At nangakong ipapakita niya kung sino talaga ang mas angat sa kanila pagdating ng exam. Umalis na siya pero nag-iwan pa ng banat na si Xu Jingming daw, siguradong tepok sa exam grounds. Nung tuluyan nang umalis yung buwisit na si Huang Te, lumingon agad si Qing Luan kay Xu Jingming. At sinabing wag na lang pansinin yung mayabang na yun, kasi lahat naman daw ng tao may sariling halaga. At okay lang naman daw kung pipiliin niya yung liberal arts track para mamuhay ng payapa sa city, wala namang masama doon. Masamang trip piliin, pero chill lang si Xu Jingming, parang wala lang sa kanya at tinanggap na niya yung mga advice nung chicks. After ilang oras, sobrang lalim ng iniisip ni Xu Jingming habang hawak-hawak yung Daxia Unified Exam Registration Form niya, at kitang-kita sa papel yung mga info tungkol sa kanya. Kasi dito sa Great Daxi Kingdom kung saan siya nabubuhay, yung education system nila, nahahati sa dalawang klase, liberal arts at martial arts. Yung mga di ganun kalakas, yung abilidad o walang kumpiyansa na makipagbardagulan, pwedeng-pwede nilang kunin yung liberal arts track para sa isang simpleng buhay. Tapos yung mga estudyante na manggogora sa martial arts track kailangan nilang pumasok sa isang special na lugar at makipagbakbakan sa mga mababangis na halimaw hanggang sa madedo para lang makapasa. At after ng unified exam, kung carry nilang pumasa dito, doon pa lang sila magkaka-chance na makapasok sa university ng mga awaken. After ilang taon ng training sa ilalim ng academy at ng mga teacher doon, sa wakas, pwede na nilang i-level up ang kanilang pagiging unranked na status at maging legit na mga ranked awakened na sobrang OP, as in overpowered. Gets naman ni Xu Jingming kung bakit nag-aalala yung teacher niya at si Qing Guan sa mga estudyanteng tulad niya, kasi naman,
Alam niyang takot sila sa pwedeng mangyari sa kanya pag kinuha niya yung exam, pero alam din niya sa sarili niya na hindi siya pwedeng tumakas sa walang tigil na banta ng mga monster sa mundong to. At dahil sa pag-iisip niyang yun, biglang na-trigger yung isang masakit na alaala. Yung pag-atake ng mga halimaw noon kung saan nakaluhod lang siya nung bata pa siya at iyak ng iyak habang tinitingnan yung mga katawan ng parents niya na wala ng buhay, pero kahit ganun, yung alaala na to ang nagpapalakas sa determinasyon niya. Sabi niya sa sarili niya, ayaw na niyang maranasan ulit yung feeling na wala kang magawa habang yung mga taong importante sa iyo ay isa-isang nawawala. Dahil sa masakit na alaalang yun, mas lalo pa nitong pinalakas ang loob niya. Kaya naman, G na G, walang pag-aalinlangan niyang itinaas yung registration form niya at, buong tapang niyang sinabi na itutuloy niya pa rin ang martial arts exam. Habang papalubog na ang araw sa kanilang school, si Xu Jingming ay nasa training hall, seryoso sa pag-eensayo gamit ang isang mahabang sibat. Pinapadaan niya yung electrical ability niya sa sandata, kaya nagkakaroon ng asul na kidlat na dumadaloy sa buong katawan nito. Sabay sigaw, bumanat siya ng isang malakas na tira. Yung matinding training niya buong araw. Mabilis na nakadrain ng energy niya. Kaya ayun, bagsak agad siya sa sahig at huminga ng malalim habang nagrereklamo na sobrang pagod na siya dahil sa training. Habang nakahiga sa sahig, napaisip si Xu Jingming tungkol sa training niya sa loob ng 2 taon at kalahati sa pag-eensayo gamit ang sibat. Kaso kahit anong sipag niya, yung skills niya daw ay pang beginner level pa rin. Kahit araw-araw niyang sinasagad ang energy niya sa pag-practice. Bukod pa dyan, bumili din daw siya ng isang spear technique na tinatawag na lightning break sa halagang 3,000 na sa tingin niya ay nagpalakas sa kanya ng kaunti kumpara sa ibang ordinaryong E-class na awakened. Habang nakahiga, may biglang pumasok na malungkot na isipin sa pumasok sa isip niya kasi napansin niya na yung death rate ng mga estudyanteng low tier yung abilidad sa DLAS exam, laging tumataas taon-taon, at mas mababa pa dun yung rank niya. Dito na, mas lalong nag-apoy, yung loob niya habang kinukuyom niya, yung kamao niya sa ere. Alam na alam niya, sa sarili niya na para makapasok sa isang awakened university, kailangan niyang isugal ang lahat-lahat. Pagbaba niya ng kamao, may bigla na lang nag-pop up sa harap niya, at sinasabing, nag-start na daw ma-activate ang system. Grabe, nanlaki yung mga mata ni Xu Jingming sa gulat habang pino-process niya kung anong trip yung nangyayari. Maya-maya lang, complete na yung activation ng system at may bagong message na nagtanong kung gusto ba niyang kunin yung newbie gift package. Habang bagsak sa sahig, na-gets niyang ito na siguro yung legendary cheat system para sa mga nag-transmigrate. At yung pagkagulat niya, biglang napalitan ng sobrang hype, sabay isang malaking ngiti ang bumanat sa mukha niya habang iniisip kung anong laman ng gift package. Agad namang sinabi ng system ang laman nito, kung saan magkakaroon daw siya ng isang S-rank na super ability at 2 ability points. Yung S-rank na ability, sobrang rare at ang hirap makuha niyan. Kasi sa isang malaking bansa tulad ng Daxia, yung taong may ganito, auto-recruit na ng mga top university at tinetrain para maging isang powerhouse. As in, shook si Xu Jingming sa unbelievable na swerteng dumating sa kanya. At dahil dito, nagkaroon siya ng pag-asa na mabago yung dati niyang buhay. Na-realize niya na kahit pinanganak siyang trash na may E-rank ability, yung system na to ang chance niya para baguhin ang tadhana niya. With a solid smile, inabot niya yung kamay niya at mabilis na pinasok sa system at walang pag-aalinlangang kinuha yung newbie gift package na kanina pa nag-aantay sa kanya. Biglang may 3 system windows na lumitaw, sinasabing successful na nakuha yung newbie gift package. Bukod pa dun, sinabi rin ng system na na-add na yung 2 ability points at nag-start na yung system na i-distribute yung bago niyang S-rank ability na tinatawag na Violet Permanent Divine Lightning. Pagkatapos nun, isang sobrang lakas at brutal na kidlat ang mabilis na dumaloy diretso sa puso niya. Nag-umpisang lumabas sa system yung 10% ng process at kitang-kita ngayon si Xu Jingming na sobrang nasasaktan habang unti-unting tinatanggap yung S-rank ability
power niya. At habang tumataas yung porsyento ng process, na umabot na sa 30, mas lalo pang tumindi yung kidlat na tinatanggap ng katawan niya, at ngayon, nagsisimula na ring mawasak yung mga gamit sa loob ng tinitirhan niya. Ilang saglit pa, isang napakalakas na pagsabog, yung nanggaling sa kwarto niya at nakita, to ng ilang mga taong naglalakad sa baba ng building. Kaya naman, nag-aalalang nagtanong yung bata sa magulang niya kung anong nangyayari sa bahay ng mga Shu. Agad namang kinuha ng isang lalaki yung phone niya at dali-daling tumawag sa emergency hotline para i-report yung eksenang nakikita niya ngayon at para na rin humingi ng tulong ng bumbero. Balik eksena sa kwarto, shit, 70% na yung process, malapit nang matapos pero dito na yung part na halos di na-carry ni Xu Jingming yung sobrang lala na sakit na nararamdaman niya sa buong katawan niya. Tapos, biglang plot twist. Yung langit na ang ganda-ganda kanina, biglang nagdilim at napuno ng itim na ulap. Anyari, syempre, yung mga tao sa baba, oto takot at nagtataka. Bakit biglang ganito, bes? Ang nangyari. After ilang minutes, may lumitaw na dambuhalang energy dragon, grabe, nababalutan ng kuryente yung buong katawan. Galing sa madilim na ulap, tapos G na G, diretso sa building ng bida natin. Meanwhile, sa isang private room, naramdaman agad ng commander ng city yung sobrang nakakakilabot na energy na nanggagaling ilang libong kilometro lang from his location. As in, apektado talaga siya. Bes. Sobra. At ang bad trip na hinala niya, may malakas na monster na may lightning attribute na balak umatake sa mundo nila. Kaya utos siya sa isa sa mga sundalo niya na iset sa highest emergency alert. Yung Jiangcheng Third Legion. Siyempre, mabilis pa sa 4:00 yung isa. Sumunod, balik ulit yung eksena sa building ni Xu Jingming. At eto na, yung dambuhalang dragon na biglang nag-pop out sa langit, super bilis na sumusugod sa kwarto niya. At after lang ng ilang saglit, sapul siya sa katawan. Boom! Tapos sa loob ng kwarto niya, habang yung malupit na kidlat ay dumadaloy sa buong katawan niya, lalong bumilis yung pag-akyat ng progress bar, umabot na sa 100%. At dito, grabe, sukdulan na yung sakit na nararamdaman ni Xu Jingming. After a few moments, yung matinding energy, nag-subside na. Ang aabutan mo, makapal na usok at mga basag na salamin dahil sa nangyari. At sa gitna ng lahat ng to, andun si Xu Jingming, nakatayo, successful na nalagpasan yung process para makuha yung S-rank ability power niya. Dahan-dahan niyang kinuyom yung kamao niya at boom. Ramdam niya agad yung sobrang laking pagbabago sa lakas niya ngayon. Yung solid na asul at purple na kuryente na kumikislap sa kamay niya, sobrang saya niya kasi nagets niya na itong bago niyang S-rank ability, ibang level na, bes. Naisip niya, yung dati niyang power, parang electric baton lang. Pero itong bago niyang lakas na yun, sapat na para durugin ang isang tao sa isang suntok lang. One punch man ang peg, pero yung saya na nararamdaman niya. Ngayon, medyo na bad trip siya nang makita niya yung wasak niyang kwarto. Kasi naman yung mga bintana, nagkapira-piraso at yung pader, may malalalang bitak. Pero di na muna, to pinansin ni Xu Jingming. Instead, finokos niya yung atensyon niya sa reward na ability points at napatanong siya sa sarili niya, para saan kaya to? Habang pinipindot yung system interface, auto-explain naman yung system na yung ability points daw, makukuha sa pag-GG ng mga malulupit na creature at pwedeng gamitin para i-level up yung mga skill niya. Isang nakakalokong ngiti. Yung ngiti sa mukha niya. Balik na naman. Lupit ng cheat system na to, sabi niya, sabay, utos na i-open ang system panel. Biglang nag-pop up yung detalyadong status screen, kita agad yung bago niyang profile, yung pangalan niya, yung level niya na unranked awaken, at yung bago niyang S-rank ability na Violet Divine Lightning, tapos yung dalawang available na ability points. Bigla niyang naalala, ay shit, bukas na pala yung Unified Exam. Kaya naisip niya, kailangan niyang gamitin ng matino, tung 200 points para ma-level up.
yung combat power niya, para naman makasabay siya sa mga exam. Biglang may kumislap na kidlat sa kamay niya habang sinasabihan yung system na i-allocate na yung points. Ang naging desisyon ni Xu Jingming, gamitin ng wasto yung points, kasi gets niya na lahat ng powers, sa katawan, at spirit ng tao nang gagaling, kaya yun muna ang una niyang pinalakas. Habang pinoproseso ng system yung points, grabe, ang bilis tumaas ng stats niya sa physic at spirit. Tapos, may biglang dumaloy na dark violet na energy na sumabog at umikot-ikot sa buong katawan niya. Dahil doon, na-amaze siya sa feeling na lumalakas yung vital energy at isip niya. Dahan-dahan niyang kinuyom yung kamao niya, at grabe, ramdam niya yung bagong lakas na meron siya ngayon. Tapos, sinubukan niyang bumanat ng suntok sa hangin, tapos biglang may sumabog na vortex ng blue at violet na kidlat mula sa kamao niya, isang patunay na ibang level na yung lakas niya kumpara dati. Tinitigan ni Xu Jingming yung kamay niyang pinalilibutan ng kumikinang na energy at nagets niya na sa pag-boost ng kanyang basic attributes, mas magiging solid din yung control niya sa mga skills at powers niya. Sa bakbakan, may nag-pop up ulit na message sa system panel, kinukumpirma yung mga upgrades, at pinapakita daw na yung physique niya ay nasa 104 na, at yung mind spirit niya, 106 na. In-explain din ng system na bawat ability point ay katumbas ng 0.2 units ng vital energy o spirit energy. Isang confident na ngiti ang gumuhit sa mukha niya, feeling niya sa lakas niyang to. Sisiw na lang makapasok sa isang awakened university, pero napaisip din siya, pangilan kaya siya sa ranking sa 7,000 sasali bukas sa unified exam, lalo na yung mga henyo na tinrain ng mga sikat na martial artist since day 1. Kaya naisipan niyang i-test drive sa Martial Hall kung gaano na ba kalakas yung bago niyang powers. Sabay, sinipa niya pataas yung sibat niya mula sa sahig. At nung sinalun niya, agad niyang ipinaikot. Sa balikat niya at go na siya sa Martial Arts Hall para i-test yung bagong lakas na nakuha niya. Pero habang nag-aayos na si Xu Jingming para makaalis, bigla na lang may sobrang lakas na tumadyak sa pinto ng apartment niya kaya napatigil siya. Sunod noon, biglang pumasok ang isang grupo ng 3 bumbero na akala mo'y may susugurin ng sunog, kaya si Xu Jingming, sobrang naguluhan. Yung leader ng bumbero, nalito rin kasi pagdating nila, wala naman palang sunog. Kaya nagtataka siyang. Sabi ng mga bumbero, may nag-report daw kasi na may sunog sa area, samantala, habang nakatayo sa magulo niyang kwarto, chill lang na nagpaliwanag si Xu Jingming na yung ingay at gulo, galing lang yun sa hardcore training niya, pero okay na daw lahat ngayon kaya no need to worry na. Carry lang sa hepe ng bumbero. Yung paliwanag niya, kasi alam niyang normal na lang sa city nila, yung mga ganitong eksena galing sa mga awakened. Kaya naman, sinabihan na niya yung team niya, tapos sabi niya pwede na silang umalis. Pack up na sila. Pero habang paalis, napalingon siya kay Xu Jingming at biglang pumasok sa isip niya. Na grabe, ang astig. Napaisip siya kung gaano kalakas. Tong mga bagets na yon, training pa lang, gulo na agad ang resulta. Training pa lang yan. Ha! After ilang moments, naging chill na ulit ang paligid at umarangkada na paalis. Yung fire truck nila. Since clear na ang coast, na si Xu Jingming papuntang Martial Hall para itest yung bago niyang powers. At habang naglalakad siya, naka-school uniform at may bit-bit na bat, biglang may kumamusta sa kanya, si Uncle Yang, isa sa mga kapitbahay niya. Tinanong siya kung carry lang ba siya after nang gulo kahapon. Sagot naman niya agad, chill lang, okay lang po, under control ko naman po lahat. Tapos, may isa pang kapitbahay na nakapansin sa bat na hawak niya. Bilib na bilib sa kasipagan niya sa pag-training. So ayun, sa kwento, sobrang importante pala ng mga martial arts hall sa mundo nila. Para lumakas, kailangan talaga ng isang awakened na mag-focus sa pagpapalakas ng katawan at spirit. Dito pumapasok yung mga hall, kasi nagpo-provide sila ng place para mag-training. Big deal to kasi di naman lahat ng pamilya afford magkaroon ng sariling training room, diba? Yung dalawang pinakasikat na martial arts hall sa Daxi Nation ay yung Thunderbolt at Brutal Bear.
At sakto, sa mga oras na, dumating na si Xu Jingming sa Thunderbolt Martial Arts Hall. Sabi sa kwento, yung brutal bear hall daw, umaabot ng 100,000 yuan, yung training fee pa lang. Pangmayaman lang talaga. Samantalang itong Thunderbolt Hall, kung nasaan ang bida natin ngayon, libre lang para sa lahat ng high school students, kaya naman sikat na sikat to. Pagpasok niya sa maingay na hall, may nakita si Xu Jingming na pamilyar na mukha sa isang grupo ng mga estudyanteng nagkukumpulan. Yung girl na may mahabang itim na buhok at pulang mata, si Tang Chi pala, yung pinsan niya. Kaya nilapitan niya agad at tinanong kung anong ginagawa niya roon sa Thunderbolt Hall. Lumingon naman agad si Tang Chi nung narinig niya yung pamilyar na boses. Sabi niya, "Oh, napadaan lang, sinamahan ko lang yung friend ko." Hindi na rin nagtagal si Xu Jingming. Nagpaalam na siya ng maayos, sabi niya kay Tang Chi at sa mga tropa nito, "Sige, enjoy lang kayo dyan." Habang siya naman, diretso na sa training room. At habang papalayo si Xu Jingming, tinititigan siya ni Tang Chi, tapos napaisip na parang may iba sa kanya. Sa tabi naman niya, yung friend niyang si Xiaoya, na-fall agad sa looks ni Xu Jingming. Ang pogi naman, sabi niya, sabay. Tanong kay Tang Chi kung sino yung Gi. Sabi naman ni Tang Chi, pinsan ko yan. Si Xu Jingming. Isang third-year student din naka-level nila. Sasabak sa martial arts exam bukas. Sagot naman ni Xiaoya, super kilig. Perfect jowa material daw yung Gi para sa kanya. Inasar naman siya ng tropa nilang lalaki kasi halatang halata na raw na type niya at G naman siyang agree. Pero nung narinig ni Tang Chi yung pinagsasabi ni Xiaoya, na feel niyang kailangan niyang gisingin yung girl sa katotohanan. Binagsak niya yung balita na yung talent ng pinsan niyang si Xu Jingming ay E-rank lang pala. At yung balitang yun ang biglang bumasag sa trip ni Xiaoya, sabay sabi na sayang lang daw yung itsura. Yung tropa naman nilang Gi, ngumisi nang may pagkaangas at sinabing astig na rin daw para sa isang E-rank ang sumabak sa martial arts exam. Pero si Tang Chi, parang praning at sinabing walang kwenta yung tapang. Kung sobrang delikado naman ang pwedeng mangyari. At kung siya lang daw ang masusunod, never niyang hahayaan. Yung pinsan niyang sumali sa exam na yun. Pagkatapos, biglang iniba ni Tang Chi yung usapan. At ni-remind niya yung barkada na andun sila para i-check yung hall, hindi para magchismisan lang ng kung ano-anong bagay. True, sabi ni Xiaoya, at shinare niya na sa mamahaling brutal hall siya nag-aaral, at first time niya palang daw makaapak dito. Kaya nagyaya siyang mag-chill muna sila bago yung bigating exam. Meanwhile, si Xu Jingming naman, nakatayo ngayon sa isang walang taong training room sa Thunderbolt Hall. Nasa harap siya ng isang dambuhalang bilog na target, bit-bit yung spear niya. At nung hinawakan niya yung gitna ng spear, na feel niyang parang gumaan to kumpara dati. Kaya na-realize niya na hindi yung spear yung nagbago, kundi yung katawan niya mismo yung lumakas. Bukod pa dun, iniisip niya rin na baka di na bagay sa kanya tong luma niyang weapon. Pero dahil bukas na yung unified exam, wala nang time para maghanap pa ng bago. Kaya naisip niyang itest muna yung max level ng lakas ng katawan niya, yung walang lightning ability. Huminga siya ng malalim, hinigpitan yung kapit sa spear, tapos sinugod niya to ng buong bilis gamit lang yung pure strength niya. Ilang saglit lang, sapul na sapul, yung spear sa gitna ng target, nang may sobrang solid na lakas. As in, may parang pagsabog at malaking crack na iniwan, na parang binomba ng kung anong weapon. At yung digital display sa taas ng target, kumislap at lumabas yung score, 32 puntos. Yung gamit pala sa room ay gawa sa special memory alloy, kaya automatic tong nagre-repair mula sa ataking tinatanggap galing sa nagte-training. Shocked si Xu Jingming nung nalaman niyang yung pure strength ng katawan niya ay doble na pala kumpara dati, at alam niyang yung max output para sa isang normal na unranked awakened ay hanggang 100 calories lang. Kaya grabe, iba talaga yung base strength niya. Happy na siya sa nakuha niyang score, kaya nag-decide na si Xu Jingming na itry naman yung bago niyang S-rank na ability.
Biglang kuminang ng asul yung mga mata niya habang pinapakawalan na yung purple heavens, divine thunder, at yung mga alon ng purple at blue na kidlat, kumikislap-kislap sa buong katawan niya. Tapos sa isang malakas na swing ng kamay niya, hinampas niya yung spear sabay sugod sa target, at nung tumama to ng sapul na sapul, biglang may sumabog na super lakas na kuryente. Tapos, yung numero, grabe, paakyat ng paakyat. Shit! Pagtingin niya sa score ng atake niya, umabot sa 3,021 calories, ang lupet. Ang saya-saya ni Xu Jingming, di niya kinaya yung lakas ng S-rank powers niya. Kasi di ba, yung standard para sa isang first year awaken, mga 1,000 calories lang dapat. So yung fact na kaya niyang bumanat ng ganung kalakas, na parang mid-tier first rank awakened na, grabe, yung potential niya, di ba? Pero teka, di pa siya. Tapos, habang kumikidlat-kidlat pa sa paligid niya, sinabi niyang, kulang pa to, di pa to yung limit ko. So ayun na, naisip niyang ilabas na yung astig niyang killer move, isang technique, na pinagsama-sama niya yung buong lakas, powers, yung S-rank na kidlat, at yung galing niya sa bakbakan, lahat sa isang atake gamit yung spear niya. Binuhos niya lahat ng energy sa sandata niya, hanggang sa naging balot na balot sa matinding kulay ubeng kidlat. Pazigzag yung takbo niya, parang ang lawak ng galaw, habang palapit ng palapit yung dulo sa target. Nung tumama, boom! Isang dambuhalang pagsabog ng purple energy, kinain lang naman yung gitna ng target. Tapos, di pa dyan natapos. After sumabog, nagkaroon pa ng sobrang lawak na shockwave. Sign na sobrang OP nung atake na pinakawalan niya, shit. Samantala, sa main hall ng stadium, nagpanik yung mga estudyante nung bigla na lang nilang naramdaman na yumayanig yung sahig. Sabay-sabay silang nagtanong, uy, lindol ba yun? Akala nila lindol. Sa same floor, malapit lang sa pwesto ng bida natin, andun din yung tropa nila Tang Chia. Muntik na silang matumba nung naramdaman nila yung bahagyang pagyanig sa buong paligid. Napansin nung isa nilang kaibigang lalaki yung malakas na pagbabago ng kulitan na energy. Sabi niya level na daw yun ng isang tunay na awaken. Nagtaka sila, may bagong awakener ba na level na student dito sa Thunderbolt Hall? Kasi, ang alam nila, lahat ng mga sikat at malalakas na awakener, sa Brutal Hall nagte-training. Dahil sa chismis, alam ni Tang Kei na malapit lang sa pwesto nila yung pinanggalingan ng malakas na pagsabog. Kaya sabi niya sa mga tropa niya, tara, puntahan natin, kailangan nating makita yan. G na G, sinundan agad ng barkada, yung source ng energy, tapos sa pagliko nila sa isang kanto, sakto, nakasalubong nila si Xu Jingming na papalabas na, at yung talim ng dala niyang sibat, nakabalot sa makapal na tela. Nung nagkaharap na sila, medyo nagulat si Tang Kei na makita yung pinsan niya. Tinanong niya tuloy, saan ka punta, insan? Chill lang. Sumagot si Xu Jingming. Sabi niya pauwi na daw siya para mag-review sa exam bukas, pero yung astig, di man lang nagpakita ng kahit anong sign na galing siya sa matinding laban. Di na rin siya masyadong inusisa ni Tan Ki. Binati na lang niya tapos sabi, good luck bukas sa unified exam, ha? At wag daw niyang kalimutan mag-ingat. Pero yung epal nilang kasama, biglang bumanat ng pabalang. Huy, nakalimutan niyo na ba? Nila to kasi malapit na daw sila sa pinanggagalingan ng grabeng energy. After ilang moments, finally, nakarating na rin sila sa pinto ng training room, kung saan sila dinala ng kanilang senses. Di na sila nag-hesitate pa at binuksan na nila agad yung pinto. Tapos bumulaga sa kanila yung sobrang laking wasak na pader at mga kalat na sirang gamit sa loob. Bukod pa dun, napansin din nila yung memory alloy target, na panukat sa power level ng isang nagte-training. Sila Tank, Xiaoya, at yung tropa, tulala lang. Na shook kasi di sila makapaniwala sa tindi ng damage na ginawa sa training room ng school nila. Pumasok sila isa-isa, tapos sabi ni Xiaya, kahit daw yung advanced memory alloy target, wasak. Ibig sabihin lang nun, sobrang tindi ng attack na tumama dito. Kaya naman napaisip,
Siya at tinanong niya yung mga kasama niya kung may kilala ba silang estudyante sa city nila sa Jiangcheng na may ganoong level ng lakas. Pero yung isa nilang kaibigan, kinontra, yung sinabi ni Shaya, sabay hawak sa gilid nung butas. Seryoso niyang pinaliwanag na yung natitirang energy, sobrang brutal daw. Para sa isang high school student lang, kasi hanggang ngayon daw, ramdam niya pa rin yung sobrang tindi ng energy na iniwan nung gumawa nito sa kwarto. Dagdag pa niya, hinala niya raw baka may isang nilalang na may Tier 2 superpower ang aksidenteng napadpad sa floor na to at naisipan lang itest yung lakas niya. G naman yung dalawa pa nilang kaibigan, kasi kahit daw yung mga henyo galing sa capital city, hindi raw kayang gawin to. Kaya malabo na may taga dito sa maliit nilang city na may kayang gumawa ng ganito kalaking damage. Pero may ibang hula si Xiaoya, sabi niya, yung nag-iisang taong nakita nila sa paligid ay si Xu Jingming, at baka raw isa talaga siyang lodi na expert na tinatago lang yung totoong power niya at naghihintay lang ng tamang tiyempo para sa exam bukas. Agad naman siyang inasar ng mga kaibigan niya at sinabing baka nasosobrahan lang siya sa pagbabasa ng mga nobela kaya kung ano-ano na yung naiisip niya. Sabi naman nung isa, si Xu Jingming daw, kilala lang na may rank level at swerte na lang daw yun kung aabot pa yung lakas niya sa 300 puntos. Yung di namang laging nambabara sa bida natin, pinatigil niya yung mga kasama niya sa mga walang kwentang usapan. Sabi niya, yung mas makatotohanang paliwanag ay baka yung malakas na energy user ay dumaan sa kabilang hallway. Kaya hindi na nila yun naabutan. Sabay tingin niya kay Tangki na kanina patahimik, tinanong niya kung anong say niya. Agad namang sumagot si Tank, pero chill lang yung sagot niya na baka nga tama yung hinala nung isa. After niyang sumagot, mas lumapit pa siya para i-check yung damage na naiwan sa pader. At habang pinapadaan niya yung dulo ng mga daliri niya, napansin niya yung marka ng malalim na butas na parang ginamitan ng matulis at mahabang weapon. Biglang nag-flashback sa isip niya yung pinsan niya na may dalang sibat at isang malakas na hinala ang nabuo sa isip niya at tahimik niyang tinanong sa sarili kung yung pag-exam ba ni Xu Jingming ang martial arts track, bes, hindi lang yan para palakasin ang sarili mo. Kinabukasan, sobrang ganda ng sikat ng araw, perfect weather para sa day ng unified exam, na pinakaaabangan ng lahat ng estudyante. At kasabay niyan, dumating ang 1,212 bus sa isang dambuhalang lote, tapos bumaba na yung sangkaterbang sa sali, bit-bit ang kani-kanilang mga armas. Sa harap nila, kitang-kita yung parang ghost town. Kaso, halatang-halata yung mga wasak na building. At syempre, isa sa mga exam ay ang lodi nating si Xu Jingming, na chill lang na naglalakad, sobrang confident, habang pasakay yung sibat niya sa balikat. Meanwhile, sa kabilang banda, nagkukumpulan yung ibang mga estudyante sa tabi ng mataas na bakod, sinisilip yung exam area na may halong pagka-amaze at kaba. May isang maingay na estudyante dun, tinuturo yung isang monster, sabi ba naman. Mas weak daw yung mga halimaw sa mga nakaraang exam kumpara ngayon. Kaya sa tingin niya, magiging sobrang hirap ng exam this year. Habang nagkakalat ng kaba yung mga bagets, biglang may isang boses na ang yabang ng dating ang umeksena sa gitna ng crowd, isang matangkad at long-haired na dude na may dalang dambuhalang espadang nagrant dahil sa pagiging duwag daw nila. Sinabi niya na kung sino man, yung hindi kayang harapin at natatakot sa level ng monster na yan, wag na raw ituloy ang exam. Sign lang daw yun, na hindi sila deservang makapasok sa mga sikat na university. Boom panes. Medyo malapit lang sa gulo, nandoon sina Xu Jingming. Tinanong niya yung tropa niyang si Luigi o kung sino yung mayabang nagi. G naman agad si Lia, at inexplain niya na base sa pagkakaalam niya, yan daw si Jing Yang, yung henyong estudyante galing sa number 1 high. At hindi lang yan, besh. Ayon pa sa mga chismis na nasagap niya, si Zhou Mingyang daw ay may B-rank na ability na tinatawag na Agile Gale. At gamit daw ang power na to, naka-level up siya from no rank to tier 1. Grabe, yun yung isang napaka-rare na achievement para sa isang high school student.
Tinitigan naman ni Xu Jingming yung prodigy na may confident. Nangiti at matapang na tingin, sabay tanong sa isip niya, sino kaya mas malakas sa mindalawa? Biglang may sumigaw ng malakas na kumuha sa atensyon ng lahat ng kandidato, dahil dun, lahat sila, biglang nanahimik at napatingin kung saan nanggaling yung boses. Isang opisyal na mukhang astig, may peklat sa mukha at naka-military uniform, ang nagpakilala bilang si Wang Ha, ang head commander ng exam. Sabi niya, bago raw magsimula ang exam, may mga importante muna siyang paalala. Habang nakatayo siya sa ibabaw ng isang military vehicle, in-announce ni Commander Wang Hayang na ang exam ay tatagal ng 12 oras, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. At itong malawak at wasak na syudad sa likod niya ang magiging battleground ng exam. Explain niya, nahahati daw to sa 4 na zones, yung panlabas, gitna, panloob, at yung pinakagitna na tinatawag na core zone. Bukod pa riyan, sinabi rin niya na ang pagpatay sa iba't ibang klase at level ng halimaw ay may katumbas na kanila ng iba't ibang points. Siyempre, pag mas high level yung monster, ibig sabihin mas solid yung lakas niya at mas malaki yung points na mahahakot nila. Biglang naging seryoso yung vibes ng commander habang nag-drop ng final warning. Sabi niya, yung core area daw, parang bonus question, yan na para lang sa mga pinakaastig na estudyante. Tapos, hinikayat niya yung buong tropa na wag mag-feeling hero at kumilos lang base sa kaya nila. Wag daw i-risk yung buhay nila para lang sa clout o mataas na points. Habang nakikinig, napaisip-isip si Xu Jingming sa sarili niyang abilidad. Kasi di ba, nung wala pa siyang powers, limitado lang yung kaya niyang puntahan. At yun ay yung outer zone. Pero ngayon, feeling powerful at ambitious na, ang lolo niyo at Gina na siyang pasukin yung gitna, o kaya sumugal sa core area na pinaka-deluxe na spot sa buong exam. Biglang may announcement, get your gear na, guys, para sa pagsusulit. Kaya ayun, pila balde na yung mga estudyante sa mga teacher nila, kasama na sila Xu Jingming at yung tropa niya. Sa teacher nilang si Chen Fan na busy mag-abot ng mga tactical backpack. Nakuha na ni Xu Jingming yung sa kanya, at sabi ni Teacher Chen Fan, may 3 importanteng gamit daw na ibibigay sa kanila. Una, yung smartwatch. Astig to kasi kaya niyang i-detect at i-collect yung data ng mga monster na napatay, tapos auto-collect na ng points. Next naman, yung tactical backpack, na may lamang 3 energy bar, inumin, at first aid kit para di sila madeds agad sa loob ng ilang oras sa exam. At yung panghuli, yung safety ball. Pag inactivate mo to, parang magic, gagawa to ng isang high-voltage electric barrier na di kayang basagin ng mga common na monster. Habang inaabot ni Teacher Chen Fan yung gamit niya, may pahabol na bilin pa siya kay Xu Jingming na mas importante ang buhay kesa sa kahit ano paman. At pag ginamit na daw niya yung safety ball, sign na yan na game over na siya sa exam. Siyempre, magalang na nag-thank you si Xu Jingming sa teacher niya at nag-goodbye na. Mga ilang saglit lang pagkaalis ni Xu Jingming, may biglang sumigaw ng pangalan niya at sa kanyang paglingon, nakita niya yung classmate niyang si Lin Qingluan na tumatakbo palapit sa kanya. Ang cheerful ng vibes. Inalok siya na sumama sa squad nila, kasama yung class press nilang si Liu Jia at isang class user na nag-promise pang iba-back up-an niya si Xu Jingming pag nasa loob na sila ng exam hall. Kaso, after nilang sabihin yun, biglang may kumontra na isa pang estudyante. Sabi niya, seryoso tong exam. Huwag daw gawing biruan. Ang pagsama raw sa isang E-rank na tulad ni Xu Jingming ay baka masira lang yung game plan nila kung aalalahanin pa nilang maging yaya niya. Dagdag pa nung isang dude, pang 5 tao lang daw yung team, at pag nagdagdag pa sila ng isa, masisira daw yung diskarte nila sa pagkuha ng mataas na score. Asar talo na inakusahan si Liu Jia na may usapan na daw sila kanina. Tapos biglang babaguhin yung plano porket may E-rank na kasama. User. Kitang-kita ni Xu Jingming yung chismisan nung 2 epal, at clear na clear yung message nila. Ayaw nilang may kasamang pabuhat. Gets mo? Kaya sana susugurin na ni Leia yung 2, kaso bigla siyang
Pinigilan ni Xu Jingming. Chill lang si Lodi. Sinabi sa kanila na super thankful daw siya sa offer nilang tulong. Pero mas bet daw niyang mag-solo sa exam, kaya pwede na raw silang mag-go na sa group nila. Nung narinig yun ni Lin Qingluan, yung naging sagot ni Xu Jingming, parang na-shocked sila. Kasi alam naman nilang ang hirap kaya mag-solo sa ganitong exam, lalo na kung di ka naman ganun kalakas. Pero wala na silang nagawa kasi pilit na silang kinukulit ng dalawa pa nilang kaskwad na pumasok na raw. Ayun, G na sila. Naglakad na palayo at iniwan na lang si Xu Jingming. Pero yung bida natin, nung umalis yung tropa niya, wala man lang siyang pinakitang kahit konting pagka-sad boy. In fact, ngumiti pa ang Lodi. Tapos confident na sinabi sa sarili niya na kahit walay siyang ka-team, isip-isi lang sa kanya na makascore ng mas malaki pa sa kanila. After ilang moments, boom, in-announce na ng commander na game on na ang exam. Sabay pinalipad na nila yung sandamakmak na drone para ma-view yung skills at galing ng mga sasali. Pagka-announce, takbuhan na agad. Nang sobrang bilis, yung mga estudyante, bit-bit yung mga armas nila. At habang papasok sila sa wasak na city, dala-dala nila yung pangarap nilang makapasok sa mga sikat na university. Goals. Sa may bandang entrance, si Zhou Mingyang, chill lang na nilalagpasan yung mga kasabay niyang challengers. Tapos sa kabilang dako, sumusunod naman yung squad ni Tangki, mabilis din ang galawan para puntos agad. Shift naman ng scene kay Xu Jingming, na at this point, nakapasok na rin. At dito, agad niyang chinek yung smartwatch niya para silipin kung sino na yung mga nangunguna sa scores. Biglang may nag-pop up na blue screen sa harap niya, at nakasulat doon yung 100 pangalan ng mga contestant na nakakuha agad ng points. At yung name sa pinaka-top. Sino pa ba, kundi si Zhou Mingyang. Grabe yung ngiti ni Xu Jingming, as in. Sabi niya, as expected talaga sa top ranker na student ng number 1 high, ang bilis pumitas ng puntos. Kaya sabi niya sa sarili niya, na it's my time to shine. Mabilis niyang narating yung isang tahimik na spot. Kaso, bigla siyang napa-freeze. May nakita kasi siyang di magandang eksena, grabe. Medyo malapit sa kanya, may nakita siyang estudyante na nakahandusay sa sahig, parang di na humihinga, dahil sa mga tinamong damage sa katawan. Nilapitan pa, ni Xu Jingming, at doon, tanya na confirm na deads na talaga. Sobrang lala kasi ng mga tama niya sa buong katawan. Dahilan, para wala na siyang chance na gamitin yung safety ball niya. Ngayon, gets na niya kung bakit. Sobrang kulit ng teacher nila sa pagre-remind. At naisip niya, kung di pa niya na-awaken yung S-rank ability niya, for sure, baka ganyan din ang ending niya. Napaluhan na lang siya sa tabi ng katawang wala ng buhay. Estudyante, tapos ginamit niya yung smartwatch ng bata para ipa-pick up sa logistics team yung katawan nito. At habang nakaluhod, napaisip siya na ang mga ganitong pagkakataon, laging may kasamang matinding panganib. Biglang nanlaki mga mata niya kasi pagkatapos niyang tumawag, may narinig siyang kaluskos na papalapit sa pwesto niya at gets niyang hindi yun tao. Mula sa dilim ng isang wasak na building, dahan-dahang nagpakita yung isang malaking paa na may matatalim na kuko. Ilang saglit lang, isang mabangis na shadow cat na kumikinang ang mga violet na mata ang tuluyang lumitaw. Agad na gets ni Xu Jingming yung nakakatakot na setup, ginawang pay ng mga halimaw yung patay na estudyante para sa susunod nilang bibiktimahin. Kahit grabe, yung nakakakilabot na ungol ng shadow cat, chill lang siya at pinag-isipan yung mga next move niya. Umungol yung halimaw sabay sugod, nakaamba na yung mga kuko, pero mas mabilis si Xu Jingming. Sa isang swabe at natural na galaw, iniwasan niya yung atake at hinayaang lumagpas yung halimaw sa tabi niya. Ganda ng landing ng shadow cat at yung mga kumikinang nitong mata, titig na titig pa rin sa target niya. Sabi na nga ba, legit yung reputasyon nito bilang bagitong killer na sobrang liksi, may matatalim na kuko, at kagat na may puwersang higit 1,000 kilo. Umungulto ng malakas, parang nananakot lang kay Xu Jingming. Habang kaharap yung halimaw,
Napaisip siya kung bakit sobrang delikado ng mga nilalang na to. Alam niya na ang mga ganitong klaseng monster ay may kakaibang aura na kayang mag-paralyze sa takot sa mga biktima nito. Narinig niya na karamihan sa mga awakened, kapag unang beses makaharap ng fierce beast, natutulala at di makalaban, at hindi magamit kahit 30% ng lakas nila habang naninigas ang katawan at nagiging pagkain na lang. Pero yung mga rich kid na pamilya, nagpapadala ng bodyguards o trainers para sanayin yung mga anak nila sa aura ng mga ganitong halimaw simula pagkabata, isang pribilehiyong di niya naranasan ever. Alam niyang ito na yung una niyang totoong laban, ang bakbakan kontra sa isang fierce beast. Kaya naman, hinanda niya yung sibat niya habang sumugod ulit yung Shadow Cat. Bigla nitong dinambahan si Shu Jingning, habang nakaunat, yung matatalim nitong kuko, at nakabuka yung bibig, ready ng manakmal anumang oras. Pero steady lang na nakatayo ang ating bida, at biglang kumislap ang mga lilat pulang kidlat sa kanyang sibat, habang nag-iipon siya ng lakas. Sa isang mabilis at saktong-saktong galaw, itinarak niya yung sibat sa ulo ng Shadow Cat habang nasa ere pa ito. Pagbagsak nito, GG na, dahil tuluyan ng bumaon ang kanyang sandata, kaya naman on the spot itong namatay. Tinitigan niya ito ng seryoso at na-realize niyang walang epekto sa kanya yung aura ng halimaw. Biglang may lumitaw na asul na holographic window galing sa smartwatch niya, na nagsasabing nakapatay siya ng isang unranked fierce beast na Shadow Cat at nakakuha siya ng 3 dagdag na puntos. Bukod pa roon, may paliwanag din yung system na ang mga fierce beast ay nakarank mula 1st order hanggang 9th order. Yung mga hindi pasok sa ranggo ng First Order ay tinuturing na mga unranked na halimaw. Parang sa mga awakened peeps. Sinilip ni Shu Jingming yung mapa ng exam venue sa kanyang watch, alam niyang bawat monster na matetegi ay may katumbas na points, pero bitin siya sa kakarampot na premyo na nakukuha niya. Naisip niya, sobrang liit ng points galing sa mga unranked na halimaw. At dahil alam niyang kebs lang siya sa aura ng mga fierce beast, nag-decide siyang wag nang magsayang ng oras sa outer zone at G na siya diretso sa mas delikadong central area. Sinimulan na niya ang pag-explore sa loob ng exam area at easy-peasy lang niyang tinutodas lahat ng unranked beast na makasalubong niya. Walang preno niyang pinagpapatay yung mga Shadow Cat, Iron Fig, at mga lobo na nagbibigay sa kanya ng mga 3 hanggang 5 ability points bawat isa. Pero may na-realize siyang weak spot sa diskarte niya. Habang palaki ng palaki yung puntos niya, nalaman niyang kulang pa pala siya sa aktual na bakbakan experience. Sobrang OP kasi ng S-rank ability niya, one hit lang yung mga unranked beast, kaya lang din naman siya natututo ng totoong fighting skills. Tapos, problema pa niya yung malakas na energy consumption pag ginagamit yung bago niyang power. Grabe kasi yung energy na kailangan para lang magamit yun. Hindi tulad nung dati niyang i-rank ability na kayang tumagal ng halos 3 oras, yung bago niyang S-rank power, wala pang 1 oras, ubus na. Alam niyang 5 oras yung exam kaya kailangan niyang mag-conserve ng energy. Kaya, nag-isip siya ng bagong diskarte, ubusin yung mga fierce beast gamit lang yung spear technique niya para makakuha ng battle experience at the same time, makasave ng energy. Habang go lang siya ng go, bigla na lang may sumulpot na bagong kalaban. Isang dambuhalang monster na may matulis na sungay, ang tawag dito ay Bipedal Unicorn Rhinos. Umungol yung monster at walang dalawang isip na sumugod. Tapos nung nabangga nito yung sirang kotse, parang laruan lang na tinapon niya gamit yung matibay niyang sungay. Pero si Shu Jingming, chill lang. Walang urungan, di man lang natakot, at humarap ng buong tapang. Sa pag-atake, tinamaan siya ng sungay ng monster at napatalsik sa ere. Pero gamit ang kanyang galing sa paggalaw, ginamit niya yung chance para lumipad sa ere at dumiretso sa likod ng monster. Bago pa makareact, yung monster, buong puwersa niyang sinaksak yung sibat sa bungo nito. Sinubukan pa nitong pumiglas, kaso, mas lalo pang hinigpitan ng ating bida yung hawak niya hanggang sa tuluyan na itong bumulagta at nadedo.
Habang medyo naghahabol ng hininga, na-shock si Xu Jingming sa bilis ng pagpatay niya sa bipedal unicorn rhiners. Napaisip tuloy siya, hala, baka nag-level up na pala yung spearmanship ko nang di ko namamalayan. Para sureball, tinawag niya yung system panel niya. After a few secs, lumabas agad yung report, at doon, confirm, na yung spearmanship niya ay nag-level up na nga at nasa intermediate level na ngayon, at hindi lang yan, ang boom. Tumaas pa ng 56 na puntos yung ability points niya. Nagets niya na yung pag-focus sa spear technique niya, yung the best way para mas lalo pa siyang maging OP, kasi feel niya yung gaan at pagka-pro ng moves niya. Napaisip tuloy siya, paano kaya pag na-reach ko yung next level? Kaya gamit yung mga naipon niyang points, nag-decide siyang i-upgrade ulit yung spear skills niya, at sa ilang click lang sa system. Boom! Ramdam niya agad, yung effect. Grabe, parang nag-download yung mga advanced na spear techniques at mga astig na move sa utak niya, na diretsyo nang pumasok sa kanyang muscle memory. Napahawak siya sa ulo, shocked sa dami ng bagong skills na nakuha niya. Dahil sa mga bagong technique, biglang nag-level up yung confidence ni Xu Jingming. Ang higpit ng hawak niya sa kanyang sibat, astig na nakatayo sa gitna ng mga wasak na building na may palaban na ngiti. Sabi niya sa sarili niya, excited na akong makahanap ng first order level na monster, para masubukan tong mga bago kong powers. Samantala, sa kabilang dako naman ng outer area, andun, yung squad ni Lin Qingluan, chill lang na naglalakad sa daan. Bigla siyang napahinto, nagtaka, habang nakatingin sa malayo. Kasi parang may nakita siyang pamilyar na anino, gets? Sinabi niya, yung hinala niya sa mga tropa niya. Besh, parang nakita ko si Xu Jinning. Isa sa mga kasama niya. Kumunot yung noo tapos sabi, baka namamalikmata ka lang. Dagdag pa nung isa na medyo slow, imposible. Di pwedeng si Xu Jingming yun. Para sa isang E-rank, parang naghahanap na siya ng parang suicide mission na yung pagpunta ng ganun kalayo sa exam zone. Nagtaka tuloy si Lin Qingguan, pero di niya gets kung bakit. Maalis sa isip niya na nakita niya talaga yung kaklase niya. Kasi kitang-kita ng mga mata niya. Yung parang sibat na weapon niya. Biglang na-cut yung pag-iisip niya nung tinawag sila ng isa pa nilang kasama, may tinuturo sa di kalayuan. Dali-daling pumunta yung squad, tapos bumulaga sa kanila. Ang isang naglalakihang bangkay ng unicorn rhinoceros na medyo warm pa. Nakita nila na yung dugo sa mga sugat nito, fresh pa. Ibig sabihin, ilang minuto pa lang yung nakalipas nung napatay to. Chinek nila kung bakit ito namatay. Tapos napansin nila yung malaking butas sa ulo ng monster. Sign na gawa to ng isang mahabang weapon. Ayun na, nag-connect na yung mga dots sa isip ni Lin Qingluan. Yung sugat na galing sa sibat, yung oras, yung anino. Lahat tumuturo sa iisang tao. Kaya napasigaw na lang siya, hala, posible kayang si Xu Jingning nga yung nakita ko kanina. Pero as usual, binara na naman ng mga kasama niya yung idea ni Lin Qingluan. Kasi yung unicorn rhinoceros daw, isang C-rank awakened lang ang kayang tumalo ng mag-isa. Para matapos na yung usapan, sabi nung isa nilang tropa, check nyo na lang kaya yung score rankings para malaman kung si Xu Jingming nga ba talaga ang pumatay dyan. Nung narinig yun ni Lin Qingluan, di na siya nagdalawang isip pa. Agad niyang chinek sa smartwatch niya yung leaderboard. Kalahok, paglabas ng rankings, nashook siya ng bongga kasi andun si Xu Jingming sa pang-anim na pwesto na may 56 na puntos. Pwesto, on the other hand, nung makita to ng mga kasama niya, mas lalo silang nagulantang, as in kitang-kita sa mga mukha nila yung pagkadismaya na parang di nila matake. Di nila magets kung bakit yung E-rank na estudyanteng laging nilang nilalait-lait, biglang nasa top 50 na. Inisip na lang nila na baka ibang tao yun nakapangalan lang. Samantala, medyo malayo sa pinangyayarihan ng bakbakan, yung mga officials at VIPs ay nanunood ng exam sa mga dambuhalang screen. May isang nanunood na nag-comment tungkol sa inaasahang angas ng first high school na sobrang nagdo-dominate ngayon.
Paano ba naman, lahat ng estudyante nila nakapasok sa top 10. Ang pinag-uusapan nila, walang iba kundi si Zhou Mingyang na nasa unang pwesto na may 400 at 2 puntos at parang selyado na ang titulo niya bilang top student ng Jiangcheng. May isang opisyal naman na nag-wonder kung kaya ba ni Zhou Mingyang na makapasok sa top 100 sa provincial level, isang bagay na never pang nangyari sa city nila, sa loob ng maraming taon. Kasama sa mga opisyal si Zhang Wensen, yung direktor ng Jiangcheng Education Bureau, na may ngiting puno ng self-confidence. Agree siya na si Zhou Mingyang ang pag-asa ng bayan, ika nga, at naniniwala daw siyang makakapasok to sa top 100 ng provincial rankings. Napatingin siya sa mga principal ng first at third high school. Sabay puri sa galing ng pagtuturo ng mga eskwelahan nila, at syempre, nagpasalamat din naman sila kay Direk. Habang pinupuri niya yung mga sikat na school, biglang lumingon si Director Zhang Wensan kay Principal Zhao ng second high school at may tunong ng inis. Sinabi niyang kailangan pa nilang galingan sa school nila dahil yung pinakamagaling nilang estudyante ay nasa pang-ilang pwesto lang. Biglang kinabahan at pinagpawisan ng malagkit si Principal Zhu, habang yumuyuko at tumatango ng alanganin. Pero deep inside, si Principal Zhu ay nag-aalab na sa galit dahil alam niyang sa top 50, 8 lang ang galing sa school nila ang nakapasok. Inisip niya yung mga top students niya, kasama na si Xu Jingming na lagi niyang nire-remind na mag-effort at huwag siyang bigyan ng kahihiyan. Bigla siyang natigilan at napahawak sa ulo niya. Kasi ngayon lang niya na-realize na parang di pamilyar sa kanya yung pangalang Xu Jingming. Napaisip siya kung sino ba yung estudyanteng yun at bakit parang never niya itong nakita dati. Lumingon siya sa katabi niyang guro, si Teacher Chen Fan, at tinanong ito tungkol kay Xu Jingming. Nung narinig niya na yung pinakamahina nilang estudyante ay nasa top 50, di makapaniwala si Teacher Chen Fan, parang biglang nakuryente yung buong katawan niya. Napatitig siya ng todo sa leaderboard, habang pinupunasan yung namumuong pawis sa noo niya. Bigla niyang naalala na si Xu Jingming ay isang E-rank awakened lang at napaisip siya kung baka tinatago lang ng bata ang tunay nitong kapangyarihan. Kaso, binura niya agad yung ganoong isipin kasi sobrang imposible daw. Tumingin na lang siya sa mga monitor, at na-disappoint nang ma-realize na yung top 10 lang pala ang may nakafocus na camera, kaya naman wala siyang paraan para masilip kung paano humahakot ng puntos si Xu Jingming. Samantala, balik tayo sa mismong exam area. Ayun, naka-level up na ang bida natin. Nakalagpas na sa outer area at nasa central area na, yung lugar na mas hardcore. Ang danger. Chill lang ang lakad niya sa kalye, tapos binasag pa yung bote para walang trace, gets mo? Galing magtago ng ebidensya. Ayun, para di siya masundan. Nagmerienda break muna ng energy bar, tapos napansin niya, parang kumonti yung mga bad trip na monster. Kasi gets niya, yung mga rank beasts dito, may utak na, at super territorial. Kaya mas challenge na silang i-take down. Bigla, yung spidey sense niya, may na-detect na something. Ayun, nag-focus, yung tingin niya. Sabay sabi sa isip, game na, andito na. Yung hinihintay ko. Boom! Bigla na lang may sumulpot na sobrang lakas at astig na monster. Kinakaskas pa yung mga kuko niya galing sa mga tambak na sirang kotse. Isa itong first order fierce beast, men. Isang armblade tiger, yun ang tawag sa kanya kasi. Sa sobrang talim ng mga buto sa paa niya. Parang blades. Pero chill lang si Xu Jingming, di man lang natinag, tapos na-realize niya na ang swerte niya, kasi nakahanap agad siya ang isang first order beast. Jackpot. Confident at game na game yung itsura niya. Tapos hinanda na niya yung sibat niya, sabi niya, itong malakas na kalaban na to. Perfect pang test ng mga bago niyang spear skills. Alright. Ayun, nag-roar ng malakas yung armblade tiger tapos G na G sumugod, ready nang gamitin yung power claws niya. Pero nanatiling kalmado at steady lang si Xu Jingming, mahigpit ang kapit sa sibat, naka-defense mode. Sa isang smooth na pag-ikot, napari niya yung unang atake ng monster. Ginalingan niya sa pag-defend laban sa matatalim nitong kuko. Gamit yung blade ng spear niya.
Ramdam na ramdam ng Armblade Tiger yung lakas ng tira ng bida natin, kaya medyo napaatras ito. Pero si Xu Jingming, di man lang na-shock, nakasmirk pa nga, tapos inasar yung tigre, at tinanong kung yun na ba yung buong lakas ng isang First Order Beast. Tapos naisip pa niya na parang kailangan pa niyang kalabanin yung mga boss monster para ma-unleash niya yung full potential niya. Ayun, na-trigger yung monster sa pang-asar ng bida natin. Parang sinabi nito na, tatapusin na kita, maya-maya lang. Sumugod na rin si Xu Jingming. Mabilis siyang tumalon, tapos sinabayan din naman siya ng Armblade Tiger. Nung magkakabangga na sana yung mga atake nila, bigla na lang nag-vanish si bida sa harap ng monster. Sabay, ginamit niya yung bago niyang skill. Bigla na lang siyang sumulpot sa ilalim nito at isang malinis at malalim na saksak sa balikat ng tigre ang pinakawalan niya, kaya grabe yung pagdudugo. Umigi. Sa sobrang sakit at galit yung monster, pero di siya binigyan ni Xu Jingming ng chance para makabawi. Sa kanyang kalmado at focused na forma, lalo lang na-trigger yung First Order Beast. Biglang nag-glow ng nakakatakot yung mga mata niya, parang warrior na G anytime. Tumayo pa ito sa dalawang paa, at parang naging higante sa harap ni Xu Jingming. Nag-roar ng sobrang lakas, parang naghahanda at nag-flex ng full power niya. Ang bilis bumagsak ng mga dambuhalang blades niya, diretso kung nasaan ang bida natin, pero sa bawat swipe ng matatalim niyang kuko, easy-peasy lang itong iniiwasan ni Xu Jingming gamit yung mga bago niyang moves. Diskarte. Grabe, yung reflexes niya. Easy lang sa kanya i-dodge lahat ng atake tapos dinamit niya yung buwelo para umikot sa isang poste ng ilaw at naiwasan yung mga deathly claws. Ang ganda ng landing niya after ng mga acrobatic moves niya, at na-realize ni Xu Jingming na matibay talaga yung First Order Beast. Kasi kahit kitang-kita na mas malakas siya physically, hindi pa rin sumusuko yung Armblade Tiger at lalabanan siya hanggang sa huli. Pero, nag-decide na siyang tapusin na ang laban, kaya hinigpitan niya ang hawak sa sibat niya at sinimulan ng i-activate yung spear technique niya. Ang tinutukoy niyang technique ay yung Lightning Gale Break, at biglang may parang buhawi ng blue energy na bumalot sa weapon niya. Sa isang malakas na sigaw at sa huling banat ng kalaban, sinalo ng buong buo ng Armblade Tiger ang atake ni Xu Jingming. Yung sibat niya, gumawa ng sandamakmak na light arcs at sa isang kisap mata lang, halos madurog yung kalahati ng mukha ng monster. Sabay silang bumagsak sa lupa. Pero yung bida natin, nakatayo ulit, habang yung kawawang monster, naliligo na sa sarili niyang dugo at GG na. Biglang may nag-pop up na notif sa smartwatch ni Xu Jingming, kino-confirm yung pagkapatay sa isang First Order Armblade Tiger at binigyan siya ng 5 ability points. Napansin niya na yung initial ability points ay halos doble pala yung points galing sa isang First Order Beast kumpara sa isang unranked na monster. Biglang may pumasok sa isip niya, na-realize niya na habang yung exam hall ay delikado para sa iba, para sa kanya, perfect place to para i-level up yung skills niya, at para makapag-farm ng mas maraming ability points. With this new determination, nangako siya na mag-iipon siya ng sandamakmak na ability points hanggat kaya niya sa pag-hunt sa mga pinakamalakas na monster sa lugar na to. Meanwhile, doon sa audience seats, sobrang tense ng atmosphere, habang pinapanood ng mga official at teachers yung live rankings. At dito, pinapakita sa leaderboard na si Xu Jingming, umarangkada na sa ranking, may 32 at 28 na siyang puntos. Isang official yung napalingon kay Teacher Chen Fan, sabay tanong kung yung astig na estudyanteng yun galing sa klase niya. Bigla tuloy naging center of attention si Chen Fan. Pinupuri na siya ng ibang teachers at humahanga sila kasi siya lang yung kaisa-isang estudyante mula sa klase niya ang nakapasok sa top 50 galing sa school nila. Bukod pa dyan, pinupuri din nila yung teaching style niya. Kaya nagsagsast yung isang teacher na sa susunod, kung may chance, invite siya para i-share yung mga nalalaman niya. Na-shook si Chen Fan at very humble niyang tinanggihan yung papuri, sinabi niyang dahil lang yun sa sariling sipag ng mga estudyante niya.
Naputol yung chika nila nung may biglang sumigaw at tumuro sa leaderboard screen. At ngayon, makikita na yung ranking ni Xu Jingming biglang lumipad pataas. Biglang pumalo yung rank niya sa pang-25. At yung official na nakaturo sa leaderboard screen, lahat na shocked at di makapaniwala kasi humakot si Xu Jingming ng 4 na puntos agad-agad. Ang bilis. Grabe, sabi ni Director Zhang Wensa, based daw sa scoring system ng exam, yung isang peak rank na monster, katumbas na ng 6 hanggang 8 puntos. Tapos yung mga low tier na first order monster naman, ay may value na 1 hanggang 5 puntos. Napaisip tuloy si Principal Xiaoyao at nag-mental math gamit ang mga daliri niya at parang nag-ghost mode, yung mukha niya sa sobrang gulat. Bigla niyang naalala na yung bilang ng mga natate down na ay nag-a-update every 4 na segundo, kaya may pumasok na wild na ideya sa isip niya. Ayon sa nakaka-shock na calculation ni Director Zhang Wenshan, in short, sa loob lang daw ng 4 na segundo, si Xu Jingming ay sure na nakapatay ng 5 sunod-sunod na peak rank na monster, o kaya naman 3 first order beast. Napangiti ng malaki si Lodi habang iniisip na, matagal na kong di nakakakita ng ganitong talent. Tapos, lumingon siya kay Principal Xiaoyao at sinabing, "Uy, may potential yang estudyante niyo ah." Sabay tanong kong, bakit di sikat yung pangalan niya dati? Si Principal Xiaoyao, medyo na-awkward pa at hindi alam ang isasagot. Umamin na lang na ngayon niya lang din narinig ang tungkol kay Xu Jingming at sinabing, kailangan nating tanungin yung homeroom teacher niyan. Agad niyang tinawag yung kinakabahang teacher na si Chen Fan at sinabihan, i-explain mo nga yung situation, paano mo na-handle ang pagtuturo kay Xu Jingming, lalo na kung paano siya nagkaroon ng ganyang talent. Sa harap ng pinaka-big boss ng education sa city, nanginginig si Teacher Chen Fan habang ine-explain yung di kapani-paniwalang katotohanan. Pastutar pa niyang inamin na si Xu Jingming daw, naawakan lang ang isang E-rank ability, as in, yung weak na kuryente lang. Na-shock at di makapaniwala si Principal Xiaoyao sa sinabi ni Teacher Chen Fan at seryosong nagtanong, sure ka ba diyan? Tama ba yung proseso mo? Mabilis na sumagot si Chen Fan. Oo, sure na sure ako, at dinagdag pa niyang. Pinayuhan pa nga niya ng bongga si Xu Jingming na wag nang sumali sa exam dahil sa sobrang baba ng rank ng ability niya. Sa tabi nila, lalong na-curious si Director Zhang Wenshan sa ating bida, based daw sa alam niya, para sa isang student na may E-rank ability na makarating ng ganito kalayo, dapat may iba pa yang special skills. Itong mystery na to daw ay sobrang nakakatch ng interes niya, kaya nag-decide siyang abangan na lang yung momentum na tuloy-tuloy na pag-angat ni Xu Jingming at dapat daw makapasok siya sa top 10 as soon as possible. At that point, sinabi niya rin sa harap ng dalawang teachers na bibigyan niya to ng sariling cam para mas magets nila kung paano niya ginagawa yun. Bukod diyan, nagbigay din siya ng matinding warning na kapag nalamang nandadaya si Xu Jingming, sisiguraduhin niyang may mabigat tong kalalagyan. Pagkatapos ni Director Zhang Wenshan sa mga seryosong sa gitna ng banta, na-shock sina Teacher Chen Fan at Principal Xiaoyao, pero hindi dahil sa sinabi ng director, kundi dahil may bagong chika sa leaderboard, bes. As in, nag-iba bigla ang ihip ng hangin sa top 10 ng exam. Kasi naman si Xu Jingming, biglang umarangkada, nilagpasan ang iba, at boom! Pasok sa pang-9 na pwesto. At check this out, kasunod niya sa pang-10 pwesto, yung pinsan niyang si Tang Qi. Galing ng magpinsan. Sa kabilang banda, si Tang Qi na may cat ears at tail, chill lang na nakaupo sa ibabaw ng isang tinumbang monster habang nakatingin. Sa malayo na may pasmirk pa. At ngayon, gets na niya, sure na, yung pinsan niya ang may pakana. Kung bakit gumuho yung martial arts training hall. Napansin din ng top student na si Zhu Mingyang yung bagong pangalan sa leaderboard. Nagulat siya kasi may 6 na oras pa ang exam, pero may bago nang umeksena sa top 10. At ang malala pa, di niya pa ever narinig yung pangalan ni Xu Jingming dati. Sino to tol? Dahil pasok na sa top 10 si Lodi, G naman si Director Zhang Wenshan na tuparin ang promise niya, kung
Saan nagpadala siya ng isang secret camera drone para i-stalk si Xu Jingning. Ayos. Kitang-kita sa feed kung gaano niya kadaling tinodas ang isa pang first order beast gamit lang yung sibat niya. Easy peasy. Habang bumabagsak yung monster, may lumabas na notif. Bigyan daw siya ng extra 5 puntos, sabay bulong sa sarili na mas malaki pala yung ability points, pag sa central area ka tumira ng monster. Agad niyang napansin yung drone sa taas niya at naisip na, aha. So, nasa top 10 na pala ako. Habang nakatayo sa harap ng bago niyang kill, pinag-iisipan ni Xu Jingming yung nature ng exam. Gets niya na to ay test ng lakas at potential, kung saan kapag mas pabuloso ang results, mas bongga yung recognition. Dito na siya nag-decide, wala nang tago-tago, tol. Ilalabas na niya ang tunay niyang A-powers. Kasi yung pagpasok sa top 10, umpisa pa lang yan ng mga plano niya. Pero bago sumabak sa core area, naisip niyang mag-power up muna. Chinek niya yung system panel niya. At shit, advanced level na yung spear technique niya at mayroon siyang extra 82 ability points na pwedeng igastos. Medyo na-disappoint lang siya kasi hindi pa siya automatic na na-promote mula sa pagiging awakened. Nalaman niya na yung only way para maging isang legit na ability user ay kailangan mag-aral ng isang specific cultivation method, na di niya naman magagawa habang nasa exam. Kaya ayun, di muna siya makakapag-upgrade ng rank, kaya naman, nag-decide na lang siyang i-boost muna, yung mga basic stats niya. Ginamit niya yung ilang puntos para dagdagan yung physique niya ng 40 at yung spirit niya ng 22. After noon, ramdam na ramdam niya agad yung surge ng bago niyang lakas dahil sa ginawa niyang pag-upgrade. Sabay flex ng kamao, sinabi niya, oras na para pumunta sa core area. Let's go. Ilang minuto lang, nakarating na siya sa entrance ng core area, kung saan magaganap ang totoong bakbakan, na may pinakamataas na rank. After noon, bigla niyang na-sight yung medyo brutal na scene kung saan, isang tropa ng siyam na Armblade Tiger ang chill lang na nilalapa yung bangkay ng isang rhino. Mula sa isang safe spot, chinek mabuti ni Xu Jingming yung grupo at agad niyang nagets kung sino yung isa. Sa gitna na mas dambuhala at mas matindi yung aura. Yun yung Armblade Tiger King. Imbes na kabahan, aba, nakita niya to bilang isang golden opportunity para makahakot ng maraming points. Habang nagpe-prepare, siyang gumalaw. Bigla siyang may naramdamang ibang presence, kaya napahinto siya saglit. Seryoso niyang sinabihan, yung kung sino man na wag nang magtago at magpakita na, tapos mula sa isang sulok, biglang sumulpot si Zhu Mingyang. Paglabas pa lang niya, pinuri niya agad si Xu Jingming sa pagiging alerto nito. Inamin din niya na di niya inexpect na isang mysterious student na tulad niya ay makakapasok sa top 10. Nakilala naman ni Xu Jingming yung top student at tinanong kung paano nalaman ni Zhu Mingyang kung sino siya. Explain ni Zhu Mingyang, pamilyar daw siya sa lahat ng malalakas na posibleng makapasok sa core area. At dahil di raw kilalang astig sa pag-rank up si Xu Jingming, personal daw siyang nag-background check. Ilang saglit pa, biglang hinawakan ni Zhu Mingyang yung handle ng espada niya, parang anytime huhugutin na. Sabay sabi na kanina pa niya minamanmanan yung tropa ng mga Armblade Tiger. Agad kinutuban ng masama si Xu Jingming at seryosong nagtanong kung balak ba nitong agawin sa kanya yung mga monster. Mabilis namang sumagot si Zhu Mingyang nang makita. Tinyang seryoso na yung mukha ni Xu Jingming at inexplain na wala siyang balak na mang-agaw. Plus, sinabi pa niya na yung Armblade Tiger King ay isang malakas na mid-tier first order monster na may kasama pang siyam na Armblade Tiger. Yung ganitong kalaban, di raw kayang solohin lang, kahit gaano pa siya kalakas. Kaya inalok niya na mag-team up na lang sila para tumbahin ang grupo. Pero, diretso siyang tinanggihan ni Xu Jingming sa dalawang salita lang, sabay sabi na, di na kailangan. Tumayo siya ng tuwid, at kitang-kita sa tingin niya yung buong-buong kumpiyansa na kaya niya to. Mag-isa at di niya kailangan ng tulong ng kahit sino. Hindi na niya hinintay pang sumagot si Zhu Mingyang at Gina. Lumabas na siya para harapin yung grupo ng Armblade Tiger na kanina pa nagpifiesta sa bangkay ng rhino. At sa biglaan niyang pagsulpot, agad niyang nakuha ang atensyon ng tropa.
Naglabas sila ng malalakas na umol na parang warning, at yung hari nila, na nakatambay sa biktima niya. Umungol din ng mas malakas para ipakita kung sino ang boss. Naging mas matalas ang mga mata ni Xu Jingming habang inoobserbahan ang mga kalaban at napansin niya, na as expected sa isang tropang pinamumunuan ng isang hari na mid-tier First Order Beast, may utak din sila. Para sa simpleng battle formation, yung mga malalakas niyang alipores, nasa harapan, galit na galit ang buong grupo. Sabay-sabay na ready nang umatake yung buong tropa. Pero, may isang tigre na biglang nag-solo, humiwalay sa pack at ang bilis sumugod habang umuungal ng beast mode papunta kay Xu Jinming. Mula sa kanyang taguan, si Zhou Mingyan, nood-nood lang na parang di makapaniwala, at super curious. Kaya nag-decide siyang panoorin muna, yung bakbakan kasi gusto niyang malaman kung si Xu Jin ba ay nagpapakamatay lang o may tinatago siyang alas para maging ganyan ka-confident. Sa pagharap sa sumusugod na monster, chillax lang si Xu Jingming, kalmado lang ang aura habang hinahanda yung sibat niya. Sa isang mabilis na galaw, grabe, pinaikot niya yung sandata niya ng sobrang tulin at yung handle. Parang naging blur na bilog na lang habang nag-iipon siya ng energy para sa kanyang atake. Boom! Nagpakawala siya ng super locking spinning slash na bumuo ng isang malakas na arko ng puwersa, parang solid na hangin na humataw papunta sa grupo ng mga halimaw. Grabe, tumama yung atake ng may sobrang lakas na impact at yung brutal na spinning attack, tinagpas lahat ng leeg ng mga Armblade Tiger kaya nagkalat ang sandamakmak na dugo sa paligid. Agad-agad, may lumabas na system notif, kinumpirma yung mga kills niya at nagbigay pa ng bonus points. Tapos, yung mga katawan ng tigre, laglagan na lang sa daan na puro dugo. Siyempre, nagalit yung hari nila kasi pinatay ng bida natin yung mga minions niya, kaya nagsimula na siyang sumugod. Pero si Xu Jingming, parang di pa kontento sa nangyari at sinabi pa niya na sayang daw kasi bitin pa yung lakas niya para ma-one-hit kill yung mga unang order na beast. Yung mga natirang tigre, na pinamumunuan ng galit na galit nilang hari, mabilis siyang pinalibutan habang ready nang gumanti para sa mga kasamahan nilang napatay. Tapos, yung hari, nagpakawala ng malakas na atungal, isang malupit na sonic wave na ang goal ay sirain yung pandama ng kalaban. Yung lakas ng atungal, sobrang lakas, as in nabasag lahat ng bintana at mga gamit sa mga building sa paligid. Kahit si Zhou, na nanonood lang mula sa malayo, tinamaan din ng sonic blast na pinakawalan ng hari ng mga Armblade Tiger. Napahawak pa siya sa tenga niya para maibsan yung sakit ng ulo niya, pero si Xu Jingming naman, di man lang natinag sa gitna ng mga nagbabagsakang salamin at walang takot niyang tinanggap yung trip ng Tiger King na takutin siya. Sa isang matapang na tingin, confident niyang sinabi na baka gumana yan sa iba, pero di sa tulad niya. Habang sumusugod yung mga natirang tigre galing sa lahat ng direksyon, sinalubong sila ni Xu Jingming ng mabibilis at matatalim na galaw at sabay-sabay niya silang pinatumba. Yung pagiging busy niya, yun yung sinamantala ng Armblade King Tiger para bigyan siya ng isang sneak attack, pero sadyang OP ang bida natin. Hindi tinabla ng sonic wave yung pandama niya, kaya mabilis niyang na-block yung patagong atake. Pagkatapos niyang dumepensa, ginamit niya yung katawan ng halimaw, na parang tulay para tumalon sa ere, sabay iwas sa ikalawa nitong atake. Nakita naman ng Armblade King Tiger, eto na ang chance para banatan ni Xu Jingming yung monster. Kaya naman, G niyang sinalubong yung atake, para matapos na ang bakbakan. Pero teka, mas mabilis palang nakaporma si Xu Jingming. Habang lumilipad sa ere, binwelo niya yung sandata niya palikod para mas makakuha ng mas solid na puwersa. Tapos sa isang mabilis na bagsak, all out niyang iwinasiwas yung dulo ng kanyang sibat pababa, at sapul sa ulo nung Armblade King Tiger. Yung nakakakilabot na impact, instant na dinurog yung buong bungo niya, na naging dahilan ng instant KO nito. Ang ganda pa ng landing niya sa lupa habang lumitaw yung system notif. Kinukumpirma na na-takedown niya ang isang upper rank na First Order Armblade King Tiger na nagbigay sa kanya ng solid na 20 ability points.
Mula naman sa kanyang pinagtataguan, di makapaniwala si Zhou Mingyan, na shock siya. Nanginginig at pinagpapawisan sa nasaksihan niya. Hindi niya kinaya. Bes. Bulong niya sa sarili, no way. Paanong isang tao lang ang kayang tumapos sa isang buong squad ng mga ganung klaseng monster? Napaisip tuloy siya kung si Xu Jingming ba ang totoong halimaw. Samantala, si Xu Jingming naman ay sobrang saya at na-amaze sa dami ng ability points na na-farm niya mula sa grupo ng mga Armblade Tiger. Ngayon, atat na siyang malaman kung ilang points pa ang mahahakot niya bago matapos yung 2 oras na exam. Kasi gets niya, mas maraming puntos, mas malakas na power-up ang makukuha niya. Kaya naman, nagpasya siyang mag-grind na at hanapin ang susunod na mob bago pa maubos ang natitirang oras. Pero bago pa siya makatsugi, bigla na lang sumulpot si Zhou Mingyan mula sa lungga niya at agad siyang nagtanong kung paanong nasolo niya ang buong squad ng Armblade Tiger King gamit lang yung isang mahabang sibat niya. Dinagdagan pa niya ng tanong kung reinforcement type ba daw ang skill ng ating bida kaya ganun kalakas. Pero di man lang nagsayang ng kahit isang segundo si Xu Jingming at dire-diretso na siyang umalis, pero bago tuluyang makalayo, mabilis niyang sinagot yung tanong nung mokong na ang skill niya daw ay lightning type. Ayun. Naiwang nag-aapoy sa galit si Zhou Mingyan, as in hindi makapaniwala. Sa sagot ni Xu Jingming. Feeling niya, minamaliit siya at binibigyan ng fake news. After ng ilang sandali, biglang nag-sink in sa kanya na sa dami ng bagong kill count ni Xu Jingming, malamang hinahabol na siya nito sa score niya. Kaya naman, dali-dali niyang sinilip yung leaderboard sa smartwatch niya, at lumitaw na nga. Sa harap niya ang resibo na super ikinashock niya. Kasi nakita niya na hindi lang pala siya nahabol ni Xu Jingming, kundi nilampasan pa siya ng malala. Ngayon, siya na ang nasa top 1 at may 122 puntos habang siya ay nasa second place na lang na may 100 puntos. Yung sampal ng reality ay nagdala ng matinding pagkainis at inggit na nararamdaman niya. Sa kabilang banda naman, mula sa mga upuan ng mga audience, hype na hype sa tuwa yung mga opisyal. Biglang tumayo si Director Zhang Wenshan at dineklara na yung high-level na skills ni Xu Jingming sa paggamit ng sibat ay solid na pruweba na isa talaga siyang henyo. Sabay tapik niya sa tinapik ni Principal Xiao sa balikat, todo ngiti. Sabi ba naman, dahil kay Xu Jingming, carry na nilang i-represent ang Jiangcheng at sureball na papasok sila sa top 100 ng province district. Hirit pa ni Director Zhang Wenshan. After ng college entrance exam, promise daw niya bibigyan niya ng solid na recommendation sa second high school. Grabe, na-touch si Principal Xiaoyao. Di mapigilan yung luha niya. Napaisip tuloy siya kung gaano kalaking sorpresa si Xu Jingming, na sa wakas, binigyan ang school nila ng chance para mag-shine. After 3 oras sa core zone, eto na si Zhou Mingyan, parang ewan na pag-ala-gala sa kalye na mukhang totally lost. Ang pinagtataka niya, asa na daw napunta lahat ng mga halimaw at wala man lang siyang maspotan kahit isa. Maya-maya, may biglang seryosong boses sa likod niya na nagsabi na dapat daw niyang tanungin yung student na nangunguna. Pagharap niya, boom, nakita niya agad sila Tangki na nasa pang-siyam na pwesto. Si Wow na pangatlo, tapos si Mengdi na pang-apat. Bad trip na sinabi ni Meng na si Xu Jingming daw. Inubos na lahat ng fierce beast sa core zone. Kaya ayun, wala na silang mahanap at wala ng points na makukuha. Kaya napilitan silang maggrupo. Chill lang sila Meng, habang yung si Joingen, shook. Di makapaniwala sa narinig niya na isang tao lang daw ang naglinis sa buong core zone. Lumapit sa kanya si Tang Kei, seryoso yung mukha, sabi niya alam niyang hindi na tumaas yung points niya simula pa kanina. At para patunayan kay Joinyan yung chika nila, pinakita niya yung score nga. Pinsan niya galing sa leaderboard. In-on ni Tang Kei yung smartwatch niya, at lumabas yung resulta. Tapos biglang nanlaki yung mga mata ni Zhou Mingyan sa gulat. Nakita niya yung super laking number sa tabi ng pangalan ni Xu Jingming na umabot na sa 3,435 puntos. Grabe, higit pa sa triple ng points niya. Walang masabi si Koya,
at napahawak na lang sa ulo niya. Dahan-dahang inexplain ni Tangki yung computation, kung saan. Sinabi niya na kung tatanggalin yung halos 700 puntos na nakuha ni Xu Jingming sa Central Zone, may matitira pang mahigit 2,500 puntos. Ang ibig sabihin lang nun, halos 200 monster na. Yung napatay niya mag-isa sa core zone. Biglang pinagpawisan yung noo niya ng magets niya yung totoo kung bakit nag-iba yung reaksyon ni Xu Jingming kanina. Nung time na akala niya aagawin niya yung grupo ng Armblade Tiger King. So yun pala yung plano niya since day 1, solohin yung buong core zone. Kaya pala ang lakas ng loob niyang makipag-team up sa kanya. Nagsalita ulit si Tang Qi, in-explain yung sitwasyon nila ngayon. Sabi niya, ilang oras na lang yung natitira bago matapos tong exam, at plano nilang gumawa ng grupo. Kasama yung ibang nasa top 10 para subukang pasukin yung innermost core zone na sinasabi ni Commander Wang Hayang. Sumagot si Zhou Yingyan, medyo kinakabahan. Sabi niya ang dami-daming fierce beast doon na level first order upper rank. At pati na yung pinakakinatatakutang second order beast king. At ang pagpasok daw doon mag-isa ay parang suicide mission. Sumingit sa usapan si Meng, kaya nga daw nila siya hinanap para ayain siyang sumama sa kanila. Sa tropa nila para mas maging OP yung puwersa nila. At itong si Loco, di na nag-isip pa. Nakipag-team up na agad. Lipat eksena tayo sa isang chill na gabi, sa ilalim ng weirdong buwan kung saan nakatambay mag-isa si Xu Jingming sa ibabaw ng bundok ng mga patay na monster. Habang yung kanya, namang sibat, nakatusok lang sa gilid. Habang ngumunguya ng energy bar, na-realize niyang paubos na pala yung kanyang mga stock na bigay ni Teacher Cheng Fan at alam niyang malapit nang matapos yung exam. Pero para sa kanya, di pa tapos ang pagpapalakas. Alam niyang ang kaisa-isang paraan para maka-farm pa ng maraming ability points ay sumugod sa pinakaloob ng lugar na to. Kaso, alam niya rin na sa innermost core zone, may mga second order na halimaw na sobrang OP kumpara sa mga nakalaban niya kanina. Kaya naisipan niyang i-upgrade muna yung ilang skills niya bago gumura. Binuksan niya yung system panel at boom, may 2,000 ability points na pala siyang naipon. Napangisi siya at naisipang gamitin yung points para i-upgrade yung ilang importanteng bagay na sure siyang makakatulong sa mga huling oras ng trip niya. After ilang moments, feel niya agad yung grabeng pagbabago sa katawan niya at biglang tumaas yung confidence niya sa kanyang sarili na kayang-kaya niyang tapusin yung final combat exam this year. Samantala, sa kabilang dako, papunta na sa huling pinaka-deluxe na lugar yung ibang mga top student at lahat sila nagmamadali kasi ilang oras na lang at matatapos na yung exam. Sa pinaka-sentro ng innermost core zone, finally nagising na rin yung isang nakakatakot na bagong monster galing sa wasak na building. Isang dambuhalang puting oso na sobrang balbon at may kumikinang na pulang mata at mga deluxe na pulang crystal sa likod. At itong monster na to ang final boss ng mga kasali at siya rin yung may pinakamataas na level sa lahat ng halimaw na pwedeng nilang makalaban. Maya-maya lang, pinakita na unang dumating yung tropa nila Tangke sa innermost core zone kung saan nakatayo silang lahat sa taas ng isang building. Pero kitang-kita sa mga mukha nila yung takot dahil sa creature na nakikita nila sa baba. Sa baba, sa tahimik na kalsada, nakilala nila agad yung dambuhalang monster na sobrang lapad ng katawan at hindi normal yung laki. Pagkalaki-laki. Tapos, napapalibutan pa ng kumikinang na crystals, yung buong katawan niya at tinawag nila tong bloodthirsty Volbear. Tumayo to na parang tao at sa pagtayo niya, parang kasing taas na niya. Yung kalahati ng mga building. At sa bawat tapak niya, wasak lahat ng madadaanan niya. Pati yung mga drone, hirap na hirap i-record yung aktwal na nangyayari. Napahawak na lang sa noo si Jomingyan habang sinasabi sa tropa niya na mukhang yari sila ngayon. Sabi naman ni Meng, base sa intel niya, itong rare monster na to ay may balat na kasing tigas ng A-grade alloy na kahit mga missile, di kayang galusan. Dagdag pa niya habang kinakabahan, na isang palo lang. Isang kalmot lang daw mula sa kuko ng bloodthirsty Voleur, GG na silang lahat, nagsalita na rin si Tangki. At gets na gets niya yung delubyong nakaabang sa kanila. Kaya sinabi niya sa mga tropa niya,
na mag-back out na lang sila sa misyon na to. Tapos, sinabi pa niya na kahit pagtulungan pa nilang labanan, yung bloodthirsty Volbear, olats pa rin sila at di man lang makakalapit. Kasi pag bumaba daw sila, tepok na agad sila sa mga first-year high-level beast na nagkalat lang sa baba dahil sa parang imposibleng challenge na to. Umalis na agad si Tanky sa team. Seryoso niyang sinabi sa mga kasama niya na walang kwenta. Ang mataas na score kung mamamatay lang din naman sila. Sa likod niya, bad trip naman tong si Joing kasi wala siyang magawa. Sinisi pa niya yung exam kung bakit daw sobrang hirap ng challenge nila. At sa puntong yon, bagsak na talaga ang fighting spirit ng buong team. Tapos, out of nowhere, biglang napahiyaw si Mengdi at tinawag yung mga kasama niya, kasi may isang tao daw na papunta sa pwesto ng mga first-year high-level beast, at si Shu Jingning daw yun. Nung narinig ni Tanky ang pangalang Shu Jingning, na-shock siya at nanlaki yung mga mata niya. Para makasigurado, tiningnan niya agad yung lugar na tinuturo ni Mengdi. At doon, kitang-kita niya yung pinsan niyang karipas ng takbo. Papasok sa compound, chill lang na umiiwas sa mga harang sa daan. Bilib na bilib, si Meng sa galing at tapang ni Shu Jingning. Pero itong si Jingyan, nega-nega sa isang tabi at nagrereklamo. Kasi daw, suicide mission lang, yung ginagawa niya at walang kakulkul doon. Dahil sa biglaang pag-eksena ni Shu Jingning sa teritoryo ng mga high-level beast, na-sense agad nila siya. Dahil dito, walang paligoy-ligoy, galit na galit silang sumugod sa kanya. Pero angas na tumayo ang bida natin. Dala ang solid niyang fighting spirit. At sa isang kisap mata lang, dalawang sunod-sunod na monster ang agad niyang tinodas. Dahil dun, lalong nag-beast mode yung mga high-level beast, kaya naman, sabay-sabay silang sumugod gamit ang mga pinakamalakas nilang atake, ilang saglit lang. Natabunan na siya ng mga matatalim at nakakatakot nilang kuko. Mula sa taas ng building, kitang-kita ng ibang students, yung nakakakilabot na pangyayari. Kaya naman, sobrang nag-alala si Tanky at Akmang. Pupuntahan na sana yung pinsan niya para tulungan. Pero bago pa siya maka-aksyon, biglang hinawakan ni Mengdi ng mahigpit yung kamay niya para pigilan siya. Tapos si Wu Hao naman, sinabihan siyang loko ka ba? Sabi niya, useless lang din kung pupunta pa siya doon. Pero nagpumilit talaga si Tanky, sinasabing, pinsan niya si Shu Jingning at di niya pwedeng hayaan lang itong mamatay. Pero bago pa siya ulit kumilos, isang malakas na pagsabog ng purple at blue na kidlat ang bigla na lang pumutok galing sa gitna ng mga halimaw. Yung impact, nagdulot ng nakakasilaw na liwanag na halos umabot sa pwesto nila. Kaya, yung mga estudyante sa rooftop, napilitang takpan yung mga mata nila. Kahit hirap na, pilit pa rin. Sinilip ni Join yung nangyayari at napaisip, shit, ito na ba yung sinasabing lightning ability ni Shu Jingming kanina? After ilang moments, dahan-dahang humupa yung makapal na liwanag at bumulaga sa kanila yung sobrang laking pinsala, at yung buong squad ng mga first-year high-level beast, bagsak na tustado ang mga bangkay. Nasunog na sunog. Sa gitna ng gulo, andun si Shu Jingning, chill lang na nakatayo habang yung mga kidlat na kulay violet ay umiikot-ikot sa kanya. Inamin niya sa sarili niya na di sapat yung physical strength niya kaya no choice siya kundi gamitin ang S-rank ability power niya. May pasmirk pa ang Lodi habang ramdam na ramdam pa rin niya yung malakas na kuryente sa mga daliri niya. Pagkatapos niyang i-GG ang mga first-year high-level beast, tinutok na niya yung atensyon niya sa final boss, yung astig na bloodthirsty Volbear na nakatambay sa ibabaw ng mga patay niyang alipores. Yung dambuhalang monster ay umungol ng pagkalakas-lakas, pero si Shu Jingning, kalmado lang, kinikilatis yung kalaban. Nung nakita niya ito ng mas malapitan, na-realize niyang sobrang laki at bigat pala talaga ng bear na to. At for sure daw, hindi to mabilis, kaya naisip niyang, kayang-kaya ko to gamit ang S-rank ability power ko. Plus, may mga natira pang ilang first-tier high-level beast na nakapaligid sa kanya. So, with full determination, nag-apoy yung mga mata niya, sinabing lilinisin niya muna yung mga epal bago siya mag-focus sa huli niyang misyon. Gumalaw siya,
At yung katawan niya, pinalakas pa ng S-rank ability niya. Kaya ang bilis niyang kumilos. Ngayon, walang takot siyang sumugod sa gitna ng bakbakan. Sa isang tira lang ng weapon ni Xu Jingming, tinamaan agad yung isang first-tier high-level na Armblade Tiger Kung. Saan easy-peasy niya lang itong tinumba. Tapos, sunod-sunod na yung notif ng system na nagsasabing, nadagdagan na naman yung points niya dahil sa sunod-sunod niyang pag one-shot sa mga high-level monster. Pagkatapos niyang ubusin yung second batch, napangiti si Xu Jingming, bilib na bilib sa power-up ng katawan niya dahil sa S-rank ability niya. Pero syempre, alam din niyang, hindi siya pwedeng magstay sa ganitong beast mode ng matagal, kasi baka may masamang side effect to sa kanya. Mamaya at baka maubusan pa siya ng energy. Alam niyang sapat na to para ubusin yung mga alipores ng bloodthirsty, Volber, kaya tinapos na niya yung huling grupo ng mga monster gamit ang isang malakas na atake ng spear niya. Boom! Nakakuha pa siya ng dagdag na 15 puntos sa pagpatay sa high-level one-horn rhino, nung malinis na yung area, nagsimula na yung final battle. Yung mabangis na bear, umungol ng sobrang lakas at iwinasiwas yung malalaki niyang kuko sa lupa, na gumawa ng shockwave na sumira agad sa daan. Si Xu Jingming na nababalot ng kidlat ang katawan, lang na naiwasan yung unang atake ng bloodthirsty Volber. Mukhang mas lalo pang na bad trip yung bear kaya mas binilisan pa nito yung pagsugod sa bida natin. At habang sumusugod to, naglalabas pa siya ng itim na energy. Pero sa isang solid na talon, madali lang tong naiwasan ni. Inisnab lang ni Xu Jingming yung atake ng uhaw sa dugong volar at dumiretso agad sa likod nito. Sabay binigyan ito ng isang solid na banat. Ayun, basag yung malaking pulang kristal sa likod ng volley bear, at kasunod nun, pinagpapatay na ng ating bida, yung mga natitirang high-level beast na parang dinaanan lang sila ng isang nagwawalang kidlat. On the spot, putol ulo, yung mga monster, di man lang nila namalayan. Kaya naman lalong lumobo yung score ni Xu Jingming. Umungal sa sobrang galit yung beast mode na oso habang pinapanood.